Boss Mike! Boss Mike! Cervera! Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Kagigising ko lang. Nako, usong-uso ngayon ang ubot sipon. Nako, ewan ko ba dito sa panahon ngayon, ano? Medyo okay na ako. Pero nung mga nakarang araw, hindi talaga. Anyway, mga boss, eto na ngayon, dumadami ngayon yung mga kritiko ni dating Pangulong Duterte, no? Di naman natin may aalis kasi talaga naman. Maaring nung panahon ng nananungkulan niya, tahimik, walang tumutulig siya, walang bumabatikos, walang ganong kritiko kasi nga napagbabantaan, nalalagay sa alanganin yung buhay, no? Maging ang kanilang kabuhayan, pamilya ay nalalagay sa alanganin. Meron ako napanood na isang kritiko rin, pero tama lang naman. Tama lang yung pagiging kritiko niya. Ito pabor na makapasok ang ICC. Oo, panoorin na nga natin. Kung hindi nyo pa po nababasa, basahin nyo po itong article ng Vera Files na sinulat ni Antonio Montalvan tungkol sa interview niya kay Arturo Las Cañas. Sinabi po ni Las Cañas na Duterte is the lord of all drug lords in southern Philippines. Kung maaalala nyo po, si Las Cañas yung dating police officer na taga Davao at sinasabing miyembro ng Davao Death Squad. Sa interview na to, binanggit po niya na si Duterte mismo ang may-ari ng ilang shabu laboratory sa Davao. Binanggit din niya kung paano ba nagkaroon ng link si Duterte at si Michael Yang sa drugs. Kung maalala nyo rin po, itong si Michael Yang, yung Chinese na inappoint ni dating Pangulong Duterte na Presidential Economic Advisor at nag-i-invest daw sa Pilipinas. Si Michael Yang din daw ang link kay Duterte nitong Pharmally, multi-million peso pandemic contract ng DBM na controversial din. Okay? Kinuwento din po niya na minsan daw ay nagkaroon ng raid dun sa isang shabu laboratory ng PDEA. At sa takot ni Duterte magsalita, pina-turn over yung 11 Chinese nationals na nahuli dun sa Shabu lab at inutos daw ni Duterte na patayin yung mga workers, pati na rin yung chemist nung Shabu laboratory. Okay? So ito po yung mga bagay na dapat talaga maimbestigahan ng local na court natin or ng ICC, syempre, para fair din naman kay Pangulong Duterte na patunayan na hindi nga totoo itong mga sinasabing to. Kasi kung totoong ito na siguro ang pinakamalaking budol sa kasaysayan ng Pilipinas. Biruin nyo naman, yung champion daw ng pagtanggal ng drug addiction sa Pilipinas ay nagkataong siya din daw ang drug lord of all drug lords, no? Pang Netflix ata yung kwentong ito. Parang kay Pablo Escobar. Talo pa si Pablo Escobar kasi si Pablo Escobar, congressman lang. Ito, presidente. Kung maalala nyo, ito rin yung sinimulang investigahan na noon ni Senator Leila de Lima. Pero kung maalala nyo rin, anong nangyari kay Senator de Lima, pinakulong at napatigil yung investigasyon na to. Pero sa tingin ko, para sa kapanatagan at kapayapaan ng isipan ng lahat, lalong-lalo na ng publiko, ito po talaga ay kailangang maimbestigahan para malaman natin kung ano ba ang katotohanan sa issue na si Duterte daw ang biggest drug lord sa Southern Philippines. Yun. Ayan ha. Narinig nyo naman. Kaka-scroll ko ng habang nakahiga. Kung ano-ano yung mga nakikita ko. Daming mga kritiko ngayon ng dating Pangulong Duterte. Dahil nga dito sa kakangawa niya. Walang ginawa kasi kundi gumawa ng gumawa. Hindi na lang magpahinga. Diba? Pahinga ka na kasi. Kita mo, dumadami tuloy yung mga taong nagiging basher mo. Panoorin natin, himay-himay natin. Kung hindi nyo pa po nababasa, basahin nyo po itong article ng Vera Files na sinulat ni Antonio Montalvan tungkol sa interview niya kay Arturo Las Cañas. Sinabi po ni Las Cañas na Duterte is the lord of all drug lords in southern Philippines. Kung maaalala niyo po, si Las Cañas ayan
Si Pangulong Duterte daw ang drug lord ng mga drug lords. Malupit. Kung may Diyos ng mga Diyos, merong drug lord ng mga drug lords. Kung maalala nyo nga itong si Las Cañas, ito'y lumabas na ito taong 2016 na nagpakilala kung paano siyang naging DDS. Yung Duterte Death Squad ba yun? Yan yun. At ito na nga mga boss, ay lumabas ulit ito. At nakarating na nga ito sa ICC. Na ngayon, tila ba ito yung kinakatakot nila Senator Bato, nila Sara, nila Bongo, at especially itong nagpapalakas ng loob. Walang iba kundi si dating Pangulong Duterte. Di ba? Kung inyo rin matatandaan, yung nakikilungkot lang na si Roque. Si Roque. Yung tumakbong senador na natalo. Yung pasemo-sayo pa. Taong 2015 yan, sumisigaw ng makakapasok ang ICC. Makukulong daw si Duterte. Mukhang magkakatotoo naman yung mga sinabi ni dating si Roque. Kasi dating nasa Human Rights Commission. 'Di ba? Si Roque. Kung daw nagkakamali nasa Human Rights Commission yan. Ngayon, iba na ngayon yung sinasabi niya kasi naging press secretary siya ni Digong nung panahon ni Pangulong Duterte, nung panahon ng ng panunungkulan niya. Parang hanggang ngayon nga nagiging speaker pa rin siya nagiging tagapagsalita pa rin ni Pangulong Duterte si Roque. Anyway, yun na nga mga boss. Nakakalungkot isipin kung totoo yung mga sinasabi ni dating police, official ito doon sa Davao na kung paano daw nila ginagawa yung operasyon ng pati pagpatay pati o-operate ng droga. Kwento ni Las Cañas. Ay nako. Pero nakakatakot, di ba? Nakakatakot yung mga ganyang tao na talaga namang parang China iba yung ginagawa sa sinasabi. So yung sinasabi sa inyo ay ganito, pero yung ginagawa pala ay taliwas sa mga sinasabi niya. Tuloy na nga natin. Yung dating police officer na taga Davao at sinasabing miyembro ng Davao Death Squad. Sa interview na to, binanggit po niya na si Duterte mismo ang may-ari ng ilang shabu laboratory sa Davao. Si Duterte mismo ang may-ari ng ilang shabu laboratory sa Davao. Kita nyo naman yan. Kaya pala sinasabi niya na 3 to 6 months, kaya niyang tanggalin yung droga. Kaya pala, syempre, kung ikaw rin yung operator, kayang-kaya mo talagang tanggalin yan. At kilala mo, parang ganito lang yan. Kung nasa ang industriya kayo, kilala mo lahat yung kalaban mo. Diba? Pero hindi naman nangyari. Parang ang nangyari lang yata, yung mga kalaban sa negosyo, yun ang pinagtatanggal. Para yung sariling negosyo sa droga ay siyang manatili. Siyempre, siya na lang ang kikita. Diba? Na monopolya na nila yung kalakalan sa droga. Pambihirang buhay talaga to. Kaya pala hindi natanggal ang droga. Pinanggit din niya kung paano ba nagkaroon ng link si Duterte at si Michael Yang sa drugs. Kung maalala nyo rin po, itong si Michael Yang, yung Chinese na inappoint ni dating Pangulong Duterte na Presidential Economic Advisor at nag-invest daw sa Pilipinas. Si Michael Yang din daw ang link kay Duterte nitong Pharmally. Yung maaalala nyo, yung involved sa multi-million peso pandemic contract ng DBM. Kita nyo yung Michael Yang na yan, laging kasama ni dating Pangulong Duterte. Kasi economic advisor daw yata yan. Hired yan. Ginawang opisyal ng ginawang ng gobyerno, ginawang empleyado ng gobyerno. Hindi naman po pwede dapat. Gawa lang yan hindi naman Pilipino. At di ba kayo nagtataka kung bakit ginawang economic advisor ni Duterte yan? Kahit na in-check, di ba kayo nagtataka? Hindi kaya may mga negosyo talagang hindi tayo alam na ang nagpapatakbo itong mga tao na to. Diba? Controversial din. Okay? Kinuwento din po niya na isa pa yan. Dali.
ito rin si Michael Yang. Yan yung naging tulay sa sa pag-angkat ng mga walang kakwenta-kwenta. Diyan sa may yung usapin dyan sa Parmalee na bilyon-bilyon ding halaga. Yung kasagsagan ng pandemya na imbis na gamot yung bilhin kung ano-anong mga pinarating. Wala rin namang palang gamit. Diyos ko po. Tayo lang ang gumamit sa buong mundo. Minsan daw ay nagkaroon ng raid dun sa isang Shabu laboratory ng PDEA at sa takot ni Duterteng magsalita, pina-turn over yung 11 Chinese nationals na nahuli dun sa Shabu lab at inutos daw ni Duterte na patayin yung mga workers, pati na rin yung chemist nung Shabu laboratory. Okay? Kita nyo Ito'y ayon sa salaysay ni Arturo Las Cañas na raid di umano ng PDEA yung pag-aaring Shabu laboratory ni dating Pangulong Duterte. Kita nyo, napakabigat na akusasyon. Ang mahirap dyan, nung mahuli, di umano, yung mga tao doon, siyempre, kadalasan naman mga tauhan lang, o maging yung chemist ay inutos di umano ni dating Pangulong Duterte na pagpapatayin lahat yan. Diba? Kung totoo yan ito ayon sa salaysay ni Las Cañas. Ngayon, ito'y mukhang gagamitin ng ICC bilang ebidensya, bilang saksi na rin sa mga kasong na ipapataw kay dating Pangulong Duterte. So ito po yung mga bagay na dapat talaga maimbestigahan ng local na court natin or ng ICC. Siyempre, para fair din naman kay Pangulong Duterte na patunayan na hindi nga totoo itong mga sinasabing to. Kasi kung totoo Oo naman. Tama rin naman na papasukin dapat yan imbestigahan. Alam natin dito sa Pilipinas, kapag ikaw ay makapangyarihan, kaya mong bilhin ng lahat. Bilhin ng batas. Di ba? Ngayon, kung ang maglilitis ay tulad ng ginawa kay Madam Imelda Marcos, di ba? Kung saan nila linitis yan. Di, bakit ngayon itong si Pangulong Duterte, parang takot na takot. Kahit pa sinasabi niya na, come. Minsan ang ni Duterte tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Kaya minsan natatawa na lang ako dito sa dating pangulo medyo alanganin na rin. At saka yung mga sinasabi niya talagang hindi na yun yung natutupad. Meron bang natupad? Ito na siguro ang pinakamalaking budol sa kasaysayan ng Pilipinas. Biruin nyo naman, yung champion daw ng pagtanggal ng drug addiction sa Pilipinas ay nagkataong siya din daw ang drug lord of all drug lords, no? Pang Netflix ata yung kwentong ito. Parang kay Pablo Escobar. Hindi lang pang Netflix. Hindi lang. Pang replace din. Yung believe it or not. Diba? Pang ganun ito kakaiba. Yung ang hirap paniwalaan na bumoto. Kung totoo na bumoto, nagluklok ang sambayan ng Pilipino ng isang ulupong, isang demonyo, isang Judas. Kung totoo, ay nako, nakakalungkot. Escobar. Talo pa si Pablo Escobar kasi si Pablo Escobar, congressman lang. Ito, presidente. Kung maalala nyo, ito rin yung sinimulang investigahan na ni Senator Leila de Lima. Pero kung maalala nyo rin, anong nangyari kay Senator de Lima, pinakulong at napatigil yung investigasyon na to. Pero sa tingin ko, para sa kapanatagan at kapayapaan ng isipan ng lahat, lalong-lalo na ng publiko, ito po talaga ay kailangang maimbestigahan para malaman natin kung ano ba ang katotohanan sa issue na si Duterte daw ang biggest drug lord sa Southern Philippines. Kaya pala sa war on drugs ni Digong, walang nahuhuling big-time drug lord dahil protektado at kasosyo pa nila. Ayan mga DDS na mga ulupong pinagbigyan ko na kayo. Lalo tuloy gustong-gusto kong pumasok ang ICC. Makapasok dito at imbestigahan nga ito. Masyado na ako naiintriga. Diba? Pero mo, si dating Pangulong Duterte ay inaakusahan ngayon na siya yung pinakamalaki. Diyos nga daw ng mga drug lord. Anak ng puta. Ay nako. Diba?
O kayo na bahalang umusga. I-comment nyo na lang kung ano yung inyong opinion at yan na may binabasa ko. Kung hindi pa kayo nakakapag-ano ko nga pala sa aking walang kwenta-kwentang channel na to, huwag nyo na ipagkait. Please like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Mike!